So mga tol, sa latest post po na makakalaban ni Casimero na si Konosuke Kameda, palipad na po ang Team Kameda sa Kyrgyzstan. 4 na araw na lang, bakbakan na. Magkakaalaman na kung sino ang mananalo kay Casimero at Kameda. Sa Biyernes na nga po ang kanilang final weigh-in. Tapos kinabukasan araw ng Sabado, laban na nila. Mapapanood po ng libre ang laban na yan sa Abima TV sa Japan. So kailangan lang ng VPN para ma-access ang website nila. Sa latest post naman po ni Casimero mga tol, pinakita niya ang kanyang katawan. Makikita mga tol na manipis na si Casimero. So mukhang wala na magiging problema pa sa timbang si Casimero. At sana hindi na siya magka-problema. Yan kasi ang laging ibinabato sa kanya, nahirap siyang kumuha ng timbang. Kapansin-pansin nga din mga tol na wala na din maraming kasama si Casimero. Puro pamilya niya lang ang kasama niya ngayon. Hindi katulad noong huling laban niya sa Japan, marami siyang kasama. Ngayon, ang kasama na lang niya, ang kanyang head coach at kapatid na si Jason Casimero, Ryan Lugas, at ang isa niyang kapatid na babae. So napaka-importante nga po ng laban na yan para kay Casimero. Diyan kasi titingnan ng promoter niya kung dapat ba siyang bigyan ng title shot sa mga susunod niya pang laban. Sa kabilang banda naman mga tol, may pagkakahambing po ang susuotin ni Casimero sa laban niya at susuotin ni WBC Minimum World Champion Melvin Jerusalem. Parehas po kasi ng sponsor itong si Casimero at Melvin Jerusalem, kaya halos parehas ng design ang kanilang susuotin sa mga laban nila. Samantala, nagpapawis nga po agad si Filipino Future World Champion Kenneth Luber pagkalapag na ito sa Kyrgyzstan. Sa mga hindi nakakaalam, pagkatapos ng laban ni Casimero sa Sabado, kinabukasan araw ng Linggo, si Luber naman po ang lalaban. Bagamat nga po hindi pa yan yung laban ni Luber na title eliminator sa IBF Bantam, pero isang test pa rin po kay Luber itong makakalaban niya. Matangkad po kasi itong kalaban niya na si Luciano Baldor. May taas itong 5'11 and a half at yung dapat na makakalaban ni Luber na si Landili Insiki ng South Africa, nakalaban na pala nitong si Luciano Francisco Baldor. Pero technical knockout po ang sinapit nitong si Luciano Baldor dito kay Landili Insiki sa round 4, kaya test din kay Luber itong si Baldor. Dapat talunin din ni Luber sa pamamagitan ng knockout itong si Baldor. Sa ibang banda naman mga tol, Ryan Garcia, target si WBC Welterweight World Champion Mario Barrios. Gusto umano niya makalaban itong si Barrios, at kapag nanalo daw siya at maging isang ganap na WBC Welterweight World Champion, lalabanan daw niya ang mananalo sa Pacquiao vs Romero para sa unification fight. Sa ngayon mga tol, wala pang malinaw kung si Romero talaga ang makakalaban ni Pacquiao. May problema pa kasing inaayos. Matatandaan mga tol na nag-utos po kasi ang WBA na kailangan depensahan ni Romero ang kanyang WBA belt sa mandatory challenger niya na si Gia Sub. Inooperan niya po ng step aside itong si Gia Sub para tumabi muna at si Pacquiao muna ang lalaban dito kay Romero. Nag-announce na nga po si Manny Pacquiao na magbabalik sa January 24, pero yung kalaban wala pa, kaya hintay-hintay pa tayo kung ano yung kalalabasan ng negosasyon ng Pacquiao versus Romero.